Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo," at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di, gumaling ang kaniyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Long time no see. Para sa mga linggo-linggo nagsisimba, isang beses nyo lang ako hindi nakita, no? Sa mga araw-araw, medyo matagal akong nawala. Pero binabati ko yung mga nasa abroad, no? Galing ako ng Australia, no? Meron nagsisimba sa atin doon sa Australia, no? Magandang araw po. Pasensya na, hindi ko kayo na-meet lahat. Hindi ko kayang i-meet lahat, no? Pero I'm back, no? I'm back. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa mag-inang kamelyo. Nakakita na ba kayo ng camel? Kahit sa picture. Sinong hindi pa nakakita ng camel? Taas ang kamay. Kahit sa picture. Hindi pa. Hindi pa, Nay. Bibili ako ng coloring book. Pakita ko sa inyo ang atsura ng camel. Yung parang kabayo na merong bukol sa likod. Hindi pa nakita. Drawing ko na lang mamaya. Ito, yung camel. No? Itong mag-inang kamelyo na to, minsan, isang araw, nag-usap, nagkwentuhan sa ilalim ng puno. Dahil tirik ang araw, lumilim ang mag-ina sa puno at doon nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Di ba sarap magkwentuhan ng buhay? Hindi buhay ng ibang tao. Yung buhay ninyo, buhay ng sarili natin. Di ba ang sarap nun? Dapat ganun, no? Kapag nagkukwentuhan, no? Kamusta na ba yung buhay mo, anak? Kwento ka naman. Tatay, magkwento, mga buhay sa trabaho, di ba? Huwag buhay ng may buhay. Wala tayong mapapala dyan. No? Itong mag-ina na to, nagkwentuhan. At napunta sa pagtatanungan. No? Nagtanong yung batang kamelyo sa kanyang nanay. Sabi ng bata, "Nay, bakit tayo may bukol sa likod? Nawala ang ibang mga hayop gaya ng elepante, unggoy, ibon, at leon."
Wala silang bukol sa likod. Bakit tayo meron? Sumagot ang ina, anak, kasi tayo ay desert animal. Tayo ay hayop na pang disyerto. At itong mga bukol na ito sa likod natin, ginagamit natin ito para mag-imbak ng tubig. Para tayo ay mabuhay at tumagal sa disyerto. Oh, ganun pala yun, no? May parang tangke sila sa likod. Yung pala ay ibig sabihin nun, no? Doon lang napagtanto ng anak, yun pala yun. Kaya sila merong bukol, 2 bukol sa likod. No? Nagtanong uli yung anak, oh, Nay, bakit naman yung binti natin at paa bilugan? Bakit? Ba't yung iba, may parang kanto yung hugis, no? Yung may parang gano'n, may parang tuhod pa. Gano'n. Ba't sa atin? Bilugan, tuwid. Sumagot ang nanay, anak, para makalakad tayo sa buhangin, sa disyerto. Kaya bilog ang ating binti at paa. Oo nga naman, no, 'di ba? Pag tumusok 'yon, pag inangat mo, tuwid pa din, 'di ba? Walang sabit, no, 'di ba? Imagine mo stick, no? Pag tinusok mo sa buhangin, pag angat mo, walang sabit, no? Dudulas lang yung buhangin, no? Oh, ganun pala 'yun. No, doon lang napagtatanto ng anak, bakit bilugan ang kanilang binti? Nagtanong muli ang anak, Nay, bakit ang haba ng ating pilik mata? Ang haba. Sa haba, madalas, hindi ako nakakakita. O sa gabal, para ako ay makakita ng malinaw. Sumagot ang ina, anak, mahaba ang ating pilik mata para protektahan tayo sa alikabok. Diba sa disyerto, mahangin. No? Yung pilik mata gagamitin para hindi tayo mapuhing. Para maprotekta ng ating mata mula sa alikabok at buhangin. Naliwanagan ng anak. Pero napaisip ang anak. Sabi ng anak na kamelyo, ang ating bukol sa likod ay para pang imbak ng tubig. Tama, anak. Ang ating bilugang binti at paa ay para sa buhangin, sa disyerto. Tama, anak. Ang ating pilik mata ay para maprotektahan tayo sa alikabok. Para maprotektahan ang ating mata sa alikabok. Tama, anak. Lahat ito kasi desert animal tayo. Tama, anak. Sabi ng anak sa ina, kung ganun nanay, anong ginagawa natin dito sa zoo? At natahimik ang ina. Ang aral, ang ating mga katangian ay mapapakinabangan kung tayo ay nasa tamang lugar at tamang panahon. Tamang lugar at tamang panahon. Sabihin nyo nga po. Mga kapatid, itong paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang ilagay ang ating mga katangian sa tamang lugar at tamang panahon. Pakitingnan nga yung katabi ninyo. Ano kayang katangian meron yan? Father, ang haba ng pilik mata. Hindi naman siya kamelyo. Ba't ganon? Sa ating unang pagbasa, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Ang sabi niya sa mga tao, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ayon sa katarungan at matuwid ang laging gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito'y darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Alam niyo po, kaya sinabi ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías kasi noong panahon na yon, ang daming pasaway. Ang daming sumusuway sa Diyos. Ang daming matigas ang ulo. Kaya nga, nagsalita na si Propeta Isaías na paparating na ang pagliligtas. Kaya naman, ang nararapat na gawin ay
makatarungan at matuwid. Di ba ganon? Pag malapit na ang katapusan ng mundo, anong gagawin mo? Hello, wala. Ganyan lang. Nga pa rin tayo. Anong gagawin? Magpakabait ka na. Ituwid mo na yung buhay mo. Ha? Magbayad ka na ng utang mo. Ano pa? Ha? Magpatawad ka na. Ano pa? Makipagbati ka na. Magmahal ka na. 'Di ba? Magpakumbaba ka na. 'Di ba? Pag ganoon, malapit na, no? Last week, 'di ba, binagyo ang Pilipinas? Hindi ko masabing binagyo tayo, wala ako dito eh. 'Di ba? Binagyo, anong paalala? May bagyo. Anong paalala? Ha? Mag-ingat, maghanda, ano pa. 'Di ba may paalala? At noong mga panahon na 'yon, ang sitwasyon ay papalapit na ang pagliligtas. So, anong dapat gawin? Gumawa na ng matuwid. Ha? Di ba ganun? Kapag yun ang sitwasyon, gaya ng kapag nakikita mong hindi maganda ang nangyayari, nananahimik ka na lang ba? Wala ka bang gagawin? Halimbawa, ang sitwasyon ng pamilya, naghihirap. Sino naghihirap dito? Taas niya ang kamay. Ayan, lahat tayo, taas kamay, di ba? Naghihirap ang pamilya. Wala ka bang gagawin? Hindi ba dapat lumabas ang katangiang matuwid at makatarungan? Ano yon? Sabi ni Matthew, kumilos. Di ba? Dapat lumabas ang kasipagan, lumabas ang pagtutulungan, lumabas ang pagtitipid. Ano pang katangian? Lumabas ang pagsusumikap. Ang problema, naghihirap na nga, anong katangian lumalabas? Katamaran. Maaksaya. Ano pa? Pabigat. Ano pa? Di ba alam nyo lahat? Di ba? Ganun. Ganun. Di ba? Kung ano yung sitwasyon, dapat lalabas ang makatarungan at matuwid na katangian. Kapag may sakit ang mahal sa buhay, may sakit ang nanay, may sakit ang tatay, o may sakit ang kahit na sino sa pamilya, anong dapat gawin? Hindi ka ba kikilos? Di ba dapat lumabas ang katangiang malasakit, pag-aaruga, pagmamahal, pag-aalala? Wala, no? Pag may sakit na yung nanay, daan-daanan. Hindi dinadalaw. Pag namatay, iiyak-iyak. Hello? Ba't ganun? Di ba dapat kung ano yung sitwasyon, lalabas kung ano ang magandang katangian, anong matuwid na katangian. Nung mga panahon na yon, nagsalita ang Panginoon kasi ang sitwasyon, maraming pasaway at malapit na ang pagliligtas. Kaya nga ang paanyaya niya, gumawa na ng matuwid, gumawa ng makatarungan, magbago. Sa anumang sitwasyon, anumang panahon, wala nang ibang tama na oras, kundi ngayon. Gawin mo na ngayon. Naghihirap ang pamilya, gawin mo. Anong dapat katangian ng lumabas? Nasunugan na nga, anong ginawa? Pinang-outing pa yung tulong na natanggap, 'di ba? Talaga naman. Ano pa? No, hirap na nga ang nanay sa matrikula. No, yung anak ayaw pang mag-aral ng mabuti, 'di ba? Dapat sinusulit mo bawat oras sa eskwelahan, susulitin mo. No, alam nyo, kami noon, no, nung nag-aaral pa, yun ang pangaral sa amin. Anak, mahal ang matrikula nyo. No, kaya ako sinusulit ko. Umuwi ako gabi. No, lahat ng activity sinasalihan ko. Bakit? Abay, susulitin ko. Ang mahal ng matrikula namin. So hanggang lahat ng sports na kaya kong salihan, sinasalihan ko. Kasama sa bayad yun eh. Meron ngayon, mga kabataan, no ba? Anong gagawin? Ay, umuulan. Ma'am, may pasok ba? Lagi inaabangan yung ganun, di ba? May pasok ba? Huwag ka na mag-enroll. Para kahit di umuulan, wala kang pasok. Tama? Tinan mo itong mga to. Di ba? Ang ganun di ba? Dapat lumabas. Kung may sakit ang mahal sa buhay, lumabas.
ang magandang katangian. Kung magulo ang pamilya, ilabas ang katangiang makatarungan. Samantala sa ating ebanghelyo, isang Kananeyang ina ang ginamit ang tamang oras para ipakita ang tunay niyang katangian. Sabihin nyo nga, tamang oras. Sakto noon napadaan si Jesus. Para sa iba, ang Kananeyang babae ay tagalabas. Hindi kabilang. Bakit? Dahil hindi siya Hudyo. Siya'y Kananeya. No? Ang mga Kananeya, kalaban ng Hudyo. Yun ang tingin ng iba. Kaaway, kumbaga. Pero kahit ganon, mas umiral sa Kananeyang babae ang matuwid na katangian na siyang ikinamangha ni Jesus. Matuwid na katangian na kinamangha ni Jesus. Sayang ando na yung pagkakataon. Hindi mo pa ba susunggaban? Diba? Minsan lang mapadaan si Jesus. Hindi ka pa ba magpapakitang gilas? Minsan lang, no? Niya makita si Jesus. Kaya nagpakitang gilas, pinakita ang kanyang magandang katangian na ikinamangha ni Jesus. 3 katangian ang pinakita ng Kananeyang babae. Una, ang katangiang mapagmahal. Sabi nyo nga, handa ang Kananeyang babae na gawin ang lahat, mapagaling lang ang kanyang anak. Di ba ganon? Pagmahal mo, gagawin mong lahat. Kahit manikluhod, kahit maging kahiyahiya, kahit mamalimos, kahit gamumok, kahit tira-tira, hiningi ng Kananeyang babae kay Jesus. Bakit? Mahal niya ang kanyang anak. No? Yung pagkakataong yon, hindi niya sinayang. Yung pagkakataong yon, doon niya dapat ilabas, ipakita ang katangian ng isang ina. Di ba yung nanay ganon? Pag may pagkakataon, ibibigay mo lahat talaga sa anak. Di ba? May pagkakataong mapag-aral, sige, igagapang. May pagkakataong maibigay sa anak ang magandang buhay, sige, gagawin. Di bali nang magdildil. Di ba may ganun yung mga nanay, yung mga magulang, di ba? Di ba ang sarap nung gano'n? Di ba pag mahal mo, gagawin mong lahat? Mga bata, di ba? Kung mahal mo, ang magulang mo mag-aral ng mabuti. Kahit mahirap. Kahit feeling nyo, pinahihirapan kayo ng teacher, igapang. Magsunog ng kilay. Dahil sa huli, no, pwede yan ang makapagbigay ng tulong sa iyong magulang. Diba? Mag-aral mabuti. No? Kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat. Pangalawang katangian, mapagpakumbaba. Pakiulit. Ano yung una? Pangalawa, kahit sa kasaysayan, merong hidwaan ang mga Kananeya at Hudyo. Pero, kahit ganon, kahit may tila hidwaan, ang Kananeya ang unang lumapit kay Jesus. Ang Kananeya ang unang tumawag kay Jesus. Ang Kananeya ang nanikluhod kay Jesus. Sa mga sitwasyong magulo, ang katangiang dapat ilabas, pagpapakumbaba. Sa mga barkada, 'di ba? Para masaya ang lahat, para maganda ang lahat, huwag na magpataasan, huwag magyabangan, magpakumbaba. Pare-parehas lang tayong taga dito, ano pang pinagyayabang natin? Pare-parehas lang naman tayo, 'di ba? Na tao, ano pang pinagmamalaki natin? 'Di ba? Porke ba nabili mo na ganito? Porke nakapunta ka na sa ganito? Hindi. Pare-parehas lang tayo. Kaya ang gulo ng mundo kasi pataasan, pasikatan, pagalingan. Pero ang panawagan, maging mapagpakumbaba. At huli, ang katangiang pinakita ng Kananeyang babae kay Jesus na siyang ikinamangha ay ang katangian ng mananampalataya. Sabi nyo nga,
Ano yung una? Pangalawa, pangatlo, kahit ang Kananeyang babae ay mula sa mga grupo ng walang pananampalataya. Mantakin mo ha, wala silang pananampalataya, wala silang faith, no? Wala silang Diyos. Pero siya'y nagpakita ng paniniwala. Ang hirap nun, yung wala kang Diyos, pero hindi, bigla ka naniwala. At pinakita mo ang katangian ng naniniwala. Paano? Tinawag niya si Jesus na Panginoon. Yung iba, no, may pananampalataya, yung mga Pariseo, may pananampalataya, pero hindi nila matawag si Jesus na Panginoon. Tingnan mo 'yon? Maraming ganyan. May pananampalataya, pero hindi mapakita ang katangian ng pananampalataya. Nag-bless ako kanina ng patay. Yan, bubukingin ko na. No, nag-bless ako. 'Di ba? Nag-bless ako ng patay. Magbe-bless na ako. Yung iba ayaw sumali sa pagbe-bless. Okay lang 'yon. Baka feeling ko wala silang pananampalataya. Baka naman hindi natin kapananampalataya, 'di ba? Kwentuhan ng kwentuhan. No? Nagbe-bless ako, kwentuhan ng kwento. Ay, tumigil. No? Buti ko na nga silang i-bless eh. Talaga kwentuhan ng kwentuhan, no? Pagkatapos ng blessing, bilang, ay, Father, ikaw pala yan. Ako pala to. Ang liit lang ng lugar. Tapos pa-picture naman, Father, kasi ikaw yung pari, di ba, sa Kamba? O, pari ka namin. Abay, Katoliko pala ito. May pananampalataya, pero walang katangian ng isang mananampalataya. Ang Kananeyang babae, pinakita ang katangian ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang paniniwala. Mga kapatid, nawa ang Kananeyang babae ang maging modelo at ehemplo natin at alamin kung saan ipapakita ang ating tunay na katangian. Tamang lugar at tamang panahon. Paano malalaman? Kapag itong lugar at itong panahon ay mapapalapit ka kay Jesus at sa ating Panginoon. Yun. Ha? Kailan ba? Kailan ko ba ipapakita? Kapag ang panahon at lugar ay maglalapit sa iyo sa Diyos, doon mo ilabas ang tunay mong katangian. Gaya ng pagmamahal, alamin ang tamang lugar at panahon. Kung nag-aaral ka pa, tamang panahon ba? Sagot. Hindi pa. Huwag ka munang jowa ng jowa dyan, ha? Crush ha, girls. Ha? Huwag, hindi pa. Hindi pa tamang panahon. At kapag may asawa ka na, tama na. Ha? Huwag ka nang kumuha ng isa pa. Hindi na tamang panahon. Ha? Ganon din. Ha? Ganon din ang pagpapakumbaba. Ipakita. Kung may hindi pagkakaunawaan, doon ilabas. Kung merong hidwaan, doon ipakita. At kahit ang ating pananampalataya, inilulugar. Marunong tayong rumespeto. Matuto tayong gumalang. Hindi ibig sabing Katoliko ka, babastusin natin ang ibang pananampalataya. Ilulugar mo din ang pananampalataya. Yung hindi nakakaapak at hindi nakakasira ng ibang paniniwala. Mga kapatid, tandaan, ang katangian ay mapapakinabangan kung ito ay nasa tamang lugar at panahon. Kung hindi, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Amen? Amen.